Paulit-ulit pong paalala ng mga eksperto, huwag balewalain ang anumang kagat o kalmot ng hayop dahil nakakamatay ang rabies o rabies. Kahapon, isa na naman ang nasawi dahil dyan. Kahit noong Marso pa siya nakagat ng aso. Nakatutok si Jonathan Andal, exclusive. Pakali ang 25 anyos na si Nicole habang nakagapos sa kama ng ospital. Panay ang galaw ng kanyang mga kamay, paa, ulo at bibig. Tinamaan na pala siya ng rabies virus. Yung anak mo, tinatalian na. Kasi umakyat na yung rabies sa utak niya. Doon ko na nalaman sir na nakagat pala siya ng aso. Sa ospital, nakapag-video pa si Nicole habang kumakain pero halatang balisa na. Sumenya siya sa kapatid na si Toto na iinom siya ng tubig. Pero pinatak-patak lang niya ito sa bibig gamit ang straw. Kita ko talaga yung hinga niya. Pag ganyan na, sabi ko, sir, may hika ka ba nak? Sabi niya, mama, upo. Sabi ko, sige, uminom ka ng gamot. Sabi niya, mama, pag uminom ako ng gamot, malulunod na ako. Sabi ng ina, noong Marso nakagat ng aso sa paa si Nicole. Pero nitong Sabado lang, May 24, lumabas ang mga sintomas. Kahapon, Linggo, binawian siya ng buhay. Wala raw pinagsabihan si Nicole na nakagat siya ng aso. Yung kinagat siguro siya, sir, parang binaliwala niya. Wala din kasing panggastos, sir, doon eh. Mahirap din kasi doon sa probinsya eh. Kaya siguro, binaliwala niya na lang din. Dahil nakakahawa ang rabies, nagpaturok na ng anti-rabies vaccine ang kapatid na lalaki ni Nicole na may direct contact at nag-alaga sa kanya sa ospital. Ang mga labi niya hindi na ibuburol at agad ililibing. Kaya ang kanyang ina na nasa Muntinlupa nananawagan ng tulong para makauwi sa libing ng anak sa Bacolod. Pangalawa si Nicole sa nadokumentong namatay sa rabies sa loob ng 1 linggo. Noong May 18, pumanaw rin sa rabies ang factory worker sa Laguna at dating CAFGO na si Janelo Limbing, 9 na buwan matapos makagat ng aso at hindi kinumpleto ang 3 doses ng bakuna. Ang rabies ay isang virus na inaatake ang central nervous system na ipapasa ito sa kagat at kalmot ng hayop na infected nito. Sa Quezon City, libre ang bakuna kontra rabies para sa mga lehitimong residente. Kung hindi, babakunahan pa rin naman ang pasyente, kaso unang shot lang. Ang mga susunod na doses dapat doon na sa LGU ng pasyente para hindi raw maubos ang supply ng mga taga-QC. Kada araw, umaabot ng hanggang 300 ang nagpapabakuna sa QC contra rabies. Immediately po sana, pag nakagat po tayo and malalim yun dun sa mga sugat, magpunta na po dun sa pinakamalapit na health facility. Not necessarily mabibigyan po kayo agad ng vaccine, depende rin po kasi dun sa dami ng nakapila, pero at least mabibigyan po kayo nung dun sa instructions, anong gagawin po ninyo kung habang nag-aantay po kayo na mabakunahan po. Libre rin ang bakuna kontra rabies sa RATM sa Muntinlupa, Amang Rodriguez Hospital sa Marikina, pati sa San Lazaro Hospital sa Maynila na may 100,000 vials pa raw para sa buong taon at kung maubos, nakakahingi naman daw ng tulong sa DOH. Magtanong din sa inyong LGU para sa libreng bakuna. Ang PhilHealth may animal bite treatment package na 5,850 pesos na sakop ang anti-rabies vaccine, anti-tetanus at local wound care. Sa datos ng DOH noong 1 taon, lahat ng nagka-rabies sa Pilipinas namatay. Ngayong 2025, 55 na ang naitatalang kaso ng rabies. Sabi ng WHO, pwedeng umabot ng hanggang 1 taon ang incubation period o yung panahong nasa katawan ng rabies bago ito maglabas ng sintomas. Kaya huwag ipagbaliwala ang anumang kagat o kalmot ng hayop. Magpabakuna dahil ang rabies tiyak na nakamamatay pero sigurado ring kayang agapan ng bakuna. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.